Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos. At sa pagkakataong ito, wait ko lang, ano ko yung camera muna. Sa pagkakataong ito, may re-review tayo. Ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng anting-anting o kahit na anumang occult objects, no? Ano mangyayari kung hindi ito isosurrender? Yung iba kasi nahihirapan na bitawan ang kanilang mga occult objects. Ang reason, mahal daw ang kanilang bili doon. At dahil mahal ang kanilang bili, hindi naman pwede daw na agad-agad lang bitawan. Kaya nahihirapan sila. So sa mga nakikipagmatigasan dyan na surrender ang kanilang mga occult objects, ano kaya mga posibleng mangyari? Pakinggan natin kung paano yan sinagot dito sa punto por punto. Hello. Good evening po. Naririnig niyo po ba ako? Yes, Okay. hello, narinig ka, te. Go ahead, te. Oo. Isa po ako yung last time na hindi nakapagsalita kasi naabutan na po ako ng time. Ngayon, meron po akong katanungan. Yung yung ano po kasi, meron bang possibility na yung involved sa occultism noon for how many years? Tapos naging ano din siya, naging albularyo din siya, ganon. Nagpa-deliverance na po kami diyan sa Valencia. Yung primero po, ako po yung naghakot ng mga ano niya, yung mga gamit niya na hindi niya alam kasi gusto ko na i-surrender niya. Ngayon, pagdating po dun sa Valencia, yung nakapakinig naman din siya ng yung katikism, kaya alam niya na talagang masama yon. Ngayon, yung panahon na nagsabi na i-surrender ninyo kung anong meron diyan, ganon. Saka ko nilabas, i-surrender mo na yung ano mo, yung gamit mo. Bakit mo pinakialaman yung mga gamit ko? Sige na, kung gusto mong ano, yung mano yang sakit mo kasi duda ko, yan din ang dahilan, sabi ko. Tapos yun, sinurrender niya po. Ngayon po, mataas na pong panahon yun na naging ano siya, naging manggamot siya, gumagawa ng lana, gumagawa ng habak, ganun. So, ang isip ko yung at that time na sigurado to, magre-react to. Kasi yung habang nakikinig ako dun sa mga nag-testimony, yung mga ni deliverance ni Father na kahit na yung meron lang kamag-anak na albularyo, tapos nagpa-albularyo, ganun, masyado po ang reaction. Yung siya na po, na yung dineliverance, wala hong reaction. As in, nothing at all, na hindi naman siya napaso ng crucifix, hindi naman siya na ano dun sa natablan dun sa holy exercise oil na pinainom sa kanya, at saka yung holy water. So, cleansing na, ganun. Nag-ano ko na, baka wala na siguro, sabi ko. Tapos, nung ano na, afterwards na yan, pinaulit ko ulit yung after a few months, bumalik ulit kami doon sa Valencia para naniguro ako kung talagang wala ba talaga. Kasi yung palang mga gamit niya na pina-surrender ko sa kanya, meron pa rin palang natitira. Ngayon na hindi niya na i-surrender.
Ngayon po, nung pag-deliverance uli for the second time, wala pa rin pong reaction. Hindi po siya na ano, walang nangyari, hindi siya napasok sa crucifix, hindi siya na ano sa holy exercise or tsaka yung holy water. Ah, kasi may sakit na po siya ngayon eh. Ngayon po ang katanungan ko po, ay posible ba na ganun na kahit na meron siyang history na sa occultism, ganun na hindi siya magre-react dyan sa mga sacramentals? Yun po yung tanong ko, Brad Chando. Okay, Brother Wendell, pakisagot niyo, Brother Wendell. Okay. Una, malaking posibilidad na hindi siya nag-react dahil malaking posibilidad na hindi siya willing i-deliverance. Ah, so, yun ang malaking posibilidad. May mga ganyan talaga na kahit may mga anting-anting din nag-react, bakit? Di sila willing na isoko yun. Napilitan lang sila. Kaya, sa mga ganyan, hindi agad-agad i-deliverance. I-process talaga sila na kailangan makuha yung willingness nila. Tandaan natin, noong ini-institute ng ating Panginoong Hesus ang unang misa, di po ba si Judas pinasukan agad ng demonyo ni Satanas? Naposes. Pero nag-react ba si Judas? Hindi naman nag-react si Judas. Tumanggap pa nga ng tinapay. Ang tanong, alam ng ating Panginoong Hesus na si Judas ay naposes. Pero bakit hindi isinagawa ng Panginoong Hesus ang exorcism? Dahil alam din niya na hindi willing si Judas. Alam niya na pinili na ni Judas si Satanas. Di naman nag-react si Judas. Tumanggap pa ng tinapay. Di ba? Kaya, sa mga ganyan, kailangan talaga willing sila na isoko, willing silang mag-renounce. Yung willingness mismo. Pero, kung nasa kanyang puso na mananatili siya at hindi siya papayag na isoko yon, ayun, mananatili talagang magtago sa kanyang katawan. So Brad Wendell, kasi yung lately, parang na-realize niya talaga na ano na mali yun. Meron na siyang willingness ngayon. Actually, lagi na po siyang nagkukumpisal kasi pinapatawag po namin yung parish, yung ano po, yung priest po dito sa amin. Nagkumpisal siya, tapos yung ibang nakalkal niya doon sa mga gamit niya, isinorender din niya. Tapos nag-anointing of the sick din po siya. Ngayon, yung ano po, dito lang naman siya sa bahay nagre-renounce. Ngayon, sabi ko sa kanya, mas mabuti kung doon ka doon sa sa adoration mag-renounce. Kasi parang bakit ganyan? Pero kung yung ginawa ko po yung cares, kasi gusto niya na ako ang mag-deliverance sa kanya. Sabi ko, wait lang muna. Kasi dapat ihanda ko rin ang sarili ko, sabi ko. Kasi kakatakot naman kung if hindi wala ako sa state of grace, baka naman ako ang ma-retaliate, sabi ko. So, kailangan na ihanda ko yung sarili ko. Tapos, hinanda ko yung sarili ko po. Nag-ano po ako ng cares. Then, the first time na dineliverance ko siya, yung while na yung nagpe-pray po ako, bigla po siya nagsabi na parang may mabigat daw na pumatong sa balikat niya at saka pinipigilan siya, sabi ko, sabi ko, wag mo intindihin, basta i-renounce mo, magtaimtim kang pagdasal para mawala yan. So, yun na po yun. So, nakatulog naman po siya at that time. Pero yung lately, meron po siyang yung nararamdaman na
yun na naman po yung ears niya na meron daw maputi na punong-puno, pinapakita niya sa akin. Sabi ko, wala naman akong nakikita. Sabi ko, umuanuhin yung ears mo, at baka ma-infected. Yan na naman ang magiging problema mo. Pero lagi po siya nagrereklamo na meron. Wala naman po akong nakikita. So sabi ko, yan siguro yung ano, siguro ako hindi ako nakakakita, ikaw lang ang nakakaramdam. Ngayon, sinasabi po niya ngayon na talagang parang gusto nila akong patayin. Sabi niya, bakit nasabi mo naman yan? Ikaw, wag mong isipin yan. At saka, iano mo, lagi mong dasalin yung nasa deliverance book, kasi may deliverance book naman po kami. Tapos sabi niya, ngayon, meron na naman ibang sakit na naman ng nararamdaman niya. Yung ano naman po niya, yung ari na naman po niya na masakit parang may tumutusok. Pero actually, meron siyang mga discharges na parang mga munggos, yung mga powderized na parang napulpog na ano, na yung stones. Pero ang halo-halo ang naiisip namin kasi talaga namang may sakit po siya. Meron po siyang colorectal cancer. Ngayon meron po din po siya na yung sa laboratory na yung cyst sa kidney, mga ganon. Sabi ko, baka yaan na yun yung ano natunaw na sa gamot. Pero siya mismo, sarili niya, sabi niya, hindi, meron nagkakaiba. Yan kasi, nung ko pa sinasabi sa'yo, kasi yan, inaaway ko pa yung noon pa Brad, na talaga ako, kontra talaga ako diyan sa mga ano niya, sa mga abracadabra niya. Sabi ko, yung mga abracadabra mo diyan, i-ano mo yan, i-surrender mo kasi pati ka, baka kaming pamilya mo madadamay. Kaya kung nakikinig ako ng punto po punto tsaka mga talks ni Father Darwin, nilalakasan ko ang volume para marinig niya, para maano niya kung ano ba talaga. Kaya yung lately, talagang naano na po niya, na-realize na po niya. Ngayon may willingness na po siya. Ngayon yung kahapon po nagpunta po kami doon sa Adoration Chapel. Sabi ko kasi pina-check ko na rin yung ears niya kasi yun nga yung nirereklamo niya. Punta tayo sa Adoration Chapel. I-renounce mo kasi wala ka kasing ano, hindi pwede siguro na sa bahay ka lang mag-renounce. Sabi ko, taimtim mo na ano, kausapin si Jesus doon na humingi ka ng tawad, tapos i-renounce mo lahat na ano, yung mga pinagagawa mo nung araw. Sabi ko, yun, ni-renounce po niya, tapos wala naman pong na mga gamit niya noon, yung mga libreta, mga ganun, kung ano-ano, mga lana, mga ganun, yung mga orasyon ng mga ano, wala na pong natira po dito sa bahay, na isurrender na po niya lahat yung natitira na konti lang, na surrender niya sa priest namin po dito sa amin. Ngayon po, ano po ang kanong dapat naming gawin, kasi meron na po siyang willingness. Sabi ko sa kanya, mag-schedule tayo ulit, punta tayo doon sa Valencia. Willing naman po siya. Yun po, Brad Wendell. Okay. Una, dapat din malaman, wala ba siyang ginawang kasunduan sa mga elementals o engkanto? Yan. Ay, nako, pwede po daw siya na siya ang kumausap po sa inyo, Brad Wendell. Nandito po siya. Sige, sige. Good evening po. Good evening kapatid. Okay. Pwede Bisaya. Sige, pwede Bisaya. Wala ka bang, makaintindi ka ng Tagalog? Makaintindi ko pero yung pagsalita. Pagsalita lang, okay. So, wala ka bang, nang nagsimula ka, wala ka bang ginawang kasunduan sa mga elementals, yung mga engkanto? Wala. At nag-aalay ng pagkain, nag-aalay ng baboy o dugo? Ganito po yung sa akin. Ako, member po ako ng PBMA. Yun pala. Ang bigat PBMA. pala niyan. PBMA ako. Since grade 6 pa lang ako, nandyan na ako sa konbento kasi ka-altar boy ako. Noong 1980, so pumasok ko sa seminaryo, pero umalis din ako kalaunan.
Ngayon, dalang-dala ko yung mga gamit ko kasi hindi ko naman alam kung bawal ba yun. At saka, noong 1981, isa din akong lecturer sa charismatic. Kursyolista din ako. At first degree din ako sa kaning Knights of Columbus. Kaya lang, Si, meron dala-dala niya. Oo. Ngayon, ang naramdaman ko, na-surrender ko na sa Valencia yung lahat-lahat. Yung iba, hindi ko na surrender sa Valencia, na-surrender ko dito sa Pare namin. pare kay Father Adel. Namin ni saan kayo na diocese? Sa Loon. Sa Loon. Okay, okay. So, gisurrender na nako ang tanan, mga habak, o katong nganganlan pa nila o mga bato balani, tanan. Ang katong mga habak, so dili na to sa PBM nga mga gamit. Sa iba-iba ng mga albularyo nakuha ko, Yung singsing mo sa PBMA, saan na? surrender ko din sa kuwan, sa Valencia. Lahat. Yung libreto. Surrender din. Sa Valencia. Tanan. Okay. Wala ka bang inilibing na anting-anting sa katawan mo? Wala. Masakit yun. Wala ka bang Latin na yung papel na Latin na yung iba nilunok talaga? Wala. Wa kay gilunok, isunog hindi ko ay. Sinunog. Oo. Sinunog, nilagay ng tubig, Oo. hinalo, at ininom. Oo, meron. Meron ako noon. Gamot. Yun. Sabi nila Yun. gamot yun. Ininom ko. At meron ba kayong mga inilibing diyan sa haligi ng inyong bahay? Meron coins. Yun. Dito sa Bohol, Oh, Meron sa yung bahay natin ngayon, coins. coins naman to, ibutang sa mga panday. kahit pa coins, ito ang explanation ni Bishop Marvin Masida, isang exorcist, no? Una, sabi niya, hindi iepekto ang blessing kung may inilibing na mga barya doon mismo sa haligi ng bahay. Bago blessingan, sabi niya, kailangang hukayin muna, kunin muna yung mga barya. Dahil yon ay kasunduan umano. Yon ay testamento o kasunduan ng demonyo na sumasang-ayon kayo na ang bahayng ito ay pinag-aari ng demonyo para sa kanyang proteksyon. O para sa mga nanonood sa lahat ng mga nakikinig, dahil nagka-problema ang iba na simento na umano. Yun. Simple na po na nga mo. Kailangang hukayin, kailangang kunin at isuko sa exorcist. Hindi At meron umanong pangyayari na ayon kay Bishop Masida na hinukay ang barya, kinuha talaga kahit simento. Ang resulta, ang daming langaw na lumabas umano. O, yun. Kaya, yun ang sabi ni Bishop Marvin Masida na kailangang hukayin, kailangang kunin bago ang blessing. paano yan? Paano po yan, Brad, kung hindi na po talaga mahukay kasi nasa ilalim po tapos simentado na po ang poste. Nagbuba ang balay. Yun ang problema. Yun ang Magigiba problema po ang talaga. buhay.
dahil yun ang instruction ni Bishop Marvin Masida. Hukayin talaga bago ang blessing. Dahil yung inilibing ninyo, yun ang yun ang testamento ninyo. Sabi niya, kailangan kunin muna ang testamento, gibain muna bago ang blessing. Kahit po yung ano lang po yung wala lang, naglagay lang ng coins, pero hindi naman kasunduan na, ay ano yan, gano'n, parang nag-awat-awat lang ba sa upan. Kahit pa hindi sa isipan ninyo hindi kasunduan. Pero yon talaga ang pakay ng occult practices. At yon ay superstitious beliefs. Sa pamamagitan ng ganyan na practices, ayon sa Catechism of the Catholic Church 21:38, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Abay, humihiwalay na pala tayo sa Diyos. Kahit po na ano, ni-renounce po, or is there any other way na ano, yung ma-break ang seals? Kahit ni-renounce mo, pero nanatili pa yung tinatawag na testamento. Kaya nga, sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 17, makita natin na kailangan talagang gibain, sunugin, wasakin. Ganon din ang mabasa natin sa Acts of the Apostles nang isinuko na yung mga anting-anting, lahat ay sinunog talaga. Ang explanation ni Bishop Marvin Masida, yung mga testamento na yan o kasunduan na kahit hindi alam ninyo na yun pala'y pagiging pakikipagsundo sa mga fallen angels, ay dapat talagang kunin yan, hukayin, gibain yung testamento bago ang deliverance and then blessing. Ay, paano na to? Simentado na po lahat eh. Tsaka hindi ko na po maano kung anong poste yun. Kasi hindi naman lahat ng poste nilagyan. Basta, yon lang ang instruction. So, bali po ito sa asawa ko po, yung pong yung isinorender naman po niya lahat, willing naman siya, nag-renounce na po siya dun sa Adoration Chapel. Bali, yung balik na lang kami po dun sa sa Valencia po para ma-assess kung ano po ba talaga. Pwede para sa diagnostic prayer. Opo. So yun lang po yung ano po namin, yung katanungan, at least po alam namin. Tapos tignan ko po kung anong magagawa ko po dito sa bahay na nakatayo na kung pwede pa ba yung hukayin. Mukhang yung talagang mahirap na. Okay, sige. Salamat po sa inyo. And good evening po. Ayun, thank you so much po, Sister Joy. At dako agad tayo kapatid kay Brother Katahulos. Mute kita man na Sister Joy, no? At baba ko yung kamay mo. Kay Brother Katahulos, hasta mute po. Good evening po sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. May katanungan lang po ko kay Bro Wendell. Bro, itatanong ko lang po, bakit may mga ano po yung dahilan kung bakit may mga taong kahit ganong kasipag, hirap umasenso, o kaya tila baga tinatawag na yung mga salinlahi nila, napapamana yung kahirapan na tinatawag na generation tawag ito, poverty line. Ano po ba ang mga dahilan kaya parang tila baga namamana yung mga bagay na ganyan kahit gaano kasipag ng tao?
Brother Okay. Wendell? Okay, sige. Ano ang dahilan kung bakit gaano nakasipag yung tao pero parang walang grasyang pumasok sa buhay nila? No? Ano nga ba talaga ang dahilan? Una, malaking dahilan diyan, we are in the field of spiritual war. No? Meron talagang mga demonyo na numero uno na ayon sa mabasa natin sa Biblia na itong mga demonyong ito ay pakibasa muna sa Juan Kapitulo 8:44. Bro, 8. 8:44. Okay. Anuhin ko dito sa ano ha. 1:8:44. Ang sabi ganito, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noong pa man ay mamamatay, teka ha, yung aking screen dito sa kabila. Anuhin ko muna to. Yan. Ang noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Okay, so ano daw? Ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. Alam ng Diablo na nandito na ang iglesia itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16:18 sa pamamagitan nito ay matanggap natin ang mga grasya at blessing ng Diyos sa tunay na iglesia. Kaya dahil alam yan ng Diablo, anong ginawa ng Diablo? Sa ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15, merong mga huwad na mga mangangaral na may kaugnayan sa demonyo. May mga antikristo na unang Juan Kapitulo 2, 18-19. At ano pang ginawa ng Diablo? Itong tinatawag na 7 sacraments ng simbahan, the 7 sacraments merong mga iniugnay na mga superstitious beliefs. Mula sa kasal, binyag. Binyag, dami ng mga superstitious beliefs na iniugnay. Sa kasal, dami na din na iniugnay na di pwedeng isuot yung Buddha kung wala pang kasal. Dami, di magpapakasal ng ganito, di pwede. Daming mga superstitious beliefs. Pagpatay, lalo na. So, ibig sabihin kapatid, ang superstitious beliefs na natin ay from womb to tomb. Mula sa tiyan, sinapoponan, hanggang sa libingan. So, anong kaugnayan dito sa paghihirap natin? Ang kaugnayan nito, dahil ang demonyo ay mandaraya, Juan 8:44, ayaw talaga niya na maramdaman ng tao, matikman ng tao ang blessing mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kaya, dahil ayaw niya, ang ginawa niya, yung pananampalataya natin ay kanyang ini-inject yung mga superstitious beliefs upang ang pananampalataya natin ay mabalutan ng mga superstitions. Halimbawa, bili ka ng kinde. Bili ka ng kinde.
kakainin mo, pati na yung balot ng kinde, maramdaman mo ba ang sarap sa naturang kinde kung pati ang balot nito ang kinain mo? Di. Kaya, bakit may mga grabing problema, no? Lalo na, Rajando, pwede mo mabasa, Leviticus Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 5. Rajando? Ano yan, Brother Wendell? Leviticus Leviticus Kapitulo 18, 1, 5. 18, 1 hanggang 5. Okay. Ito ang sinasabi. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na inyong pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo ay ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sino man tutupad, hanggang saan ba, Wendell? Sige, patuloy. Ang sino man tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay, ako si Yahweh. Huwag kayong magkikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong ina, yan ay kahihiyan sa inyong ama. Di ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong magkipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong sariling ama. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong kapatid na babae. Maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong magkipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong magkipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong magkipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong magkipagtalik sa asawa ng inyong tiya mo na rin siya. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong manugang na babae. Siya asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ng inyong sariling anak. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong magkipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babae na katalik ninyo. Noon, maaring ang mga yun ay kamag-anak ninyo at yan ay kahalayan. Hindi ninyo maaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Inilalagay nyo sa kahihiyan ng inyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong magkipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla sapagkat siya'y marumi. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pagkikiapit sa asawa ng iba. Huwag ninyong Okay, Brajendo. No? Sige, ituloy. Itong kay Mulik. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Okay. So, iyon ay tungkol sa idolatry at immorality. No? So, may mga resulta yan. Kung ginagawa yung idolatry at immorality, so, yun ang mga sumusunod na kahirapan. Bakit? Deuteronomio 28:22, Brajando. O, ano yun ba rin? Deuteronomio 28, Deuteronomio 28:22. 22. Okay, ito sabi sa 22. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Grabe pala, no? Ang resulta. No? At sa Deuteronomio 28:22, Brajando, Yan na nga, ba't yun sa 22 yan, Brother Wendell?
No, okay. So, yun. At grabe talaga ang resulta sa idolatry, immorality, at superstitious beliefs, no? May mga hadlang sa mga biyaya. Kaya, sabi ni Saint Anselm of Canterbury, Fidis quaerens intellectum, faith seeking understanding. Bakit sa panahon ngayon, bago lang tayo nagdiwang sa 500 years of Christianity. Pero bakit, kung tingnan natin sa paligid, ang daming naghihirap, ang daming mga mahihirap, ang daming mga nagkasakit. Bakit parang di naramdaman ang blessing? Dahil karamihan sa atin, ang ating pananampalataya ay nabalot sa mga superstitious beliefs. Kaya, kung kailangan natin na maramdaman ang blessing ng Diyos, tanggalin muna natin ang nakabalot na superstitious beliefs, occult practices, and immoral practices sa buhay natin. Yun po. Ang follow-up question ko po, Bro Wendell, pagkatapos tanggalin yung mga occult beliefs, mga superstitious belief, ang tanong ko, pwede ba isama sa intention ng rosaryo yung kasi ginagawa ko, sa intention ng rosaryo ko, sinasama ko ng Lord Jesus, I offer this mystery for the healing of my family tree to block the intergenerational sin, the unholy ties, and the bandages. Pwede bang isama ng I offer this mystery for the healing of my family tree to block the intergenerational poverty line, parang ganun. Pwede. Yan, kapatid. Pwede yan. Okay po. Maraming po salamat, Bro Wendell. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng God bumubun bless. punto. Okay na po. Okay. Brajando? Okay. Ayan. Yan na sa. Okay. Sige, Brother Aljan, go ahead. Yan do, may tanong lang po dito. Saglit lang, papasok ko na lang to. Paano po ba malalaman na ang asin ay iodized salt o rock salt? Kasi nag-publish siya pero hindi niya alam kung iodized ba yon o yun ang rock salt. Valid daw po ba yun kahit yun ay rock salt? Ay iodized salt pala, sorry. Father, Wendell. Well, paano malalaman? Sa pagbili niya sa natulang asin, dapat itanong niya, ano ba ito? Rock salt o iodized salt? binigay na sa kanya bro. Yung iodized salt, maliit yan. No? Maliliit yan. Ngunit yung rock salt, mga malalaki yan. Okay, yun nasagot, Brother Aljan. Okay na ba yun? Okay na siguro yun. Ano rin, idagdag din natin parang yung iodized salt pa, sabi mo parang na rin, parang asukal na rin. Sobrang ganun kanipis na, ganun kaliit. So makikita mo yung difference niyan, parang asukal na yon. Ngayon, mas pag rock salt, makikita, alam mo naman yung mga lumang asin noon kasi sa atin na alam ko pinagbawal na yung, kaya mahirap makahanap ng rock salt sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin, baka nahihirapan kayo kasi nga pinagbawal ng gobyerno, gusto nila iodized na may iodine na, so medyo hirap talaga. At nung una pa lang, no, makikita mo yung ginagamit ng mga natin, mga nanay, lola natin, mas yung butil, no, pero yung iodized salt, mapapansin mo parang asukal na kaliit. Parang asukal na rin, ganun din. Yun, iodized salt yun, hindi rock salt yun. Yun po yung pagkakaiba. Ayan, so yan po ang kasagutan ni Brother Wendell sa kanya kasi nagdadalawang isip siya dahil sa isa pala siyang member ng PBMA, mabigat nga talaga yung kanyang sitwasyon.
Pero ang mahalaga dyan ay kung pakikinggan niya ang sagot ni Brother Wendell, ang payo ni Brother Wendell, magiging masaya ang buhay nila. No? At ligtas siya sa contamination ng demonyo. Okay, so yan po ang ating episode ngayong araw na ito. Doon naman sa mga katanungan naman, sagot lang tayo ng ilang katanungan dito. Okay. So, ito ay bigyan din ng kasagutan, Daisy Learns. Nasagot na pala ito. No, nasagot na pala ito. So, Bartolome, if protestante ang di nakasal, di ba si God na bahala sa kanila? Yes, si God na bahala sa kanila, pero hindi naman siguro masama na ating turuan ng tama. Kasi, mas maganda kasi na naibahagi mo ang katotohanan sa kanila. Tama, si God na bahala. Pero hindi talaga sila pasado kahit na anong gawin nila. No? So, much better, nga ipaalam mo totoo. Okay, ito naman tayo ngayon sa next. Magtatanong ngayong araw na ito. No? So, move na tayo. Straight to the point. Live. Okay, next tanong naman is Micaela Rafaela DC. Good evening po mga brad. Baka po may nakakaalam if sino po ang exorcist sa Cagayan de Oro at saan parokya po siya. Ang alam ko doon sa Cagayan de Oro ay si Father... ano yun? Nakalimutan ko sinong doon. Absalon. Father June Absalon. No? Siya ay, ipagtanong nyo na lang sa Cagayan de Oro kung saan siya naka-assign. Pero siya yung exorcist doon at siya yung malalapitan po ninyo. Okay, move naman tayo sa next naman na magtatanong. Straight to the point. Live. Okay, this is Food, Travel and Charity Channel. Yung tanong ko kanina about sa heaven. May napanood ako pare, sabi once nasa heaven daw tayo, mabubura na daw sa memory natin ang mahal natin sa buhay na di natin kapiling sa heaven. So, question ko, paano pagdasal sila na makarating din sa langit kung di natin na sila maalala? Thanks po, Father Bobby, and God bless. Okay, no? So, sa sitwasyon na ito, mukhang kailanganin ko ang tulong ni Brother Romel. Okay, so may bakante kaya si Brother Romel? Try natin Try natin tingnan kung bakante ba si Brother Romel ngayon. Wait lang ha. Anuhin muna natin ang sitwasyon. Okay. So habang ayan, no? Tawagan si Brother Romel. Bakante ito. So, tingnan natin ha. Ay, hindi available si Brother Romer, so hindi ko siya matatawagan. Okay, yung sinasabi na mabubura ang memory, hindi po totoo yun. Hindi po mabubura ang memory mo pagdating mo sa langit. Dahil, nung si Kristo ay nasa lupa, hindi nabura ang memory ni Moises at Elias. Hindi nabura ang kanilang memory bagkus nagkipag-usap pa sila kay Kristo. Kung nabura pa ang kanilang memory, hindi nila kakausapin ng Panginoong Jesucristo. No? So, hindi totoo na nabubura ang memory ng tao. At kung sakali na ikaw ay nasa lupa pa lang, syempre, at sila ay nasa langit na, syempre, ipagdarasal nila na sana makarating ka kung nasa langit na sila. No? Ating basahin yun sa Mateo, Mateo 17 yata yun, ating simulan eto. Sabi sa Mateo 17:1, ating simulan sa 1. Ito sabi,
Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ang 3 alagad sina Moises at Elias na nagkikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Kaya naalala pa nila si Moises at si Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinignan nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong inalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinawakan, tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. So, ibig sabihin, hindi nakalimutan ni Moises at Elias si Kristo. Sila nasa langit. Kaya hindi totoo yan. Kung ikaw ay may impyerno, kung sakali naman, ay malamang may paraan ng Panginoon para sa kanila na mag-move on. Pero mas maganda talaga na sama-sama tayo makapunta sa langit. Yun talaga ang pinakamaganda. Pinakamagandang bahagi ng buhay natin na hindi kayang tumpasan ni numan. Ang makasama natin na Panginoon sa langit, kasama ang ating buong pamilya. Yon ang pinakamagandang pangyayari na ating pangarapin na mangyari. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo sa episode na ito. At maya-maya konti babalik tayo for another episode dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye.